So we've been talking a lot about urinary tract infection, di ba? Hubog na kayo. Tama na yung Tagalog ko. Alam niyo na UTI, di ba? Ngayon, pag-usapan natin, saan naman ito dadako yung UTI natin, no? When urinary tract infection is not resolved, bakit hindi na-resolve ang UTI? Ano sa tingin nyo? Yan. Hindi Kaya yung- mo Iba yung tinreat po, parang symptoms na hindi yung root cause ng UTI. Yeah, root cause. Ikaw, ayan. Nahirap na siya. Nahirapan ako. Kayo po muna. Back to you. Bakit sa Back to tingin you. mo hindi na-resolve? When you say hindi siya gumagaling. Ako, Dok, naalala ko ng topic natin yan dati. Sinabi niyo po na kapag yung antibiotic naging resistant na siya sa ating katawan, hindi na niya napapatay yung mga ano. Yeah, so root cause, hindi nakita, resistant. Oh. And you don't follow doctor's advice na uminom ng Yeah, maraming water. tubig. Diba? Oh, Tubig. ikaw na, siguro alam Yun mo po na. sana, Dok, sasabihin. Hindi, what do you think? Oo, bakit ang UTI, ano? Ano yan, Dok? Sige lang, Any, ano. whatever. Ano. Yun nga, Dok, feeling ko din sa pag dehydrated ka or wala ka masyadong water intake. Tapos, yun, Dok, yun. Yun nga po Oo. talaga. You know why I Something like asked that? Kasi all that you have given us this regarding yung sinabi ko about UTI would later on transmit to the topic that we will discuss, prostatitis. May kinalaman yun. Hindi lang gusto ko lang itanong sa inyo. Nagigets mo? So, ibig sabihin, yung tama sinasabi mo, may punto yun, yung pag meron kang isang infection na hindi mo na-resolve, 'di ba? Hindi mo nahanap yung root cause. Sabi nyo, yung mga dapat nyo gawin na behavior na hindi mo nagawa, that could happen. And if your treatment is not properly given or managed, it could lead to a complication. Yan ang sinasabing complication, no? So, prostatitis is a complication of infection, acute. Pag sinabi natin acute, 1 week. Pag sinabi natin chronic, 2 weeks. Di ba? Pag sinabi natin recurrent, yung sinasabi mo, ibig sabihin balik-balik, babalik-balik, di ba? Gusto ka ng infection at ayaw ka niyang tantanan. Favorite. So, kung may forever, Meron din UTI nasa UTI yun. Di ba? Di ba? Tama yun, no? So, ganon. Then, yung sinasabi natin, complicated. Pag complicated na, ibig sabihin, the infection, the bacterial infection, has to go somewhere else to find shelter. No? Gawin natin para mas simple. Pag ibig shelter, ayaw kanyang tantanan, aakyat siya sa lugar o tatago siya sa lugar para maghasik naman ng ibang Lagim. lagim. Diba? So, diba, remember that the lecture I always tell you, infection, especially for the male and the female reproductive tract, is going ascending. Yes. Hindi pababa. Pag pababa, palabas. Hindi naman gusto niya lumabas eh. Gusto niya paakyat. So, ano mga struktura ng male reproductive organ natin? The urethra, yung daanan ng ihi, di ba? The male organ, yung urethra. Then, pag akyat mo siya, bago siya maging pantog, maabot, andun yung prostate. Remember, yung model po yung natin, bladder. yung prostate. So, the nearest that your bacteria will attack is your prostate gland. Okay? Na meron tayo, wala sila. Kasi ovary sila. So, bakit mabilis? Because this is where your prostate have a very glandular organ. So, ibig sabihin, punong-puno siya ng dugo, nutrients, at pwede siyang, yung bacteria pwedeng mamuhay. 'Di ba? It can survive there. Oh. Yes. And the problem is, pag nakapenetrate ang bacteria, yung capsule na nagko-cover sa prostate, two-layered, medyo makapal. So, hindi siya easily can be penetrated. So, maganda siyang shelter, di ba? Maganda siyang Galing taguan. No? Imagine mo, pag war zone yan, titirahin mo ng mga bullets o mga rock. Hindi siya easily ma-conquer. No? This is like, the rockets will symbolize your what? Like your antibiotics. Kasi nakatago siya eh. Natago siya doon. So, mag-shelter siya doon. The problem is, pag nagtago siya, unti-unti niya sisirain yung struktura ng prostate mo. It will destroy the vascular system. It will destroy the cells, no?
It will destroy the cell. Later on, magkakaroon ka ng infection na hindi na magpa-function ng prostate mo. So pag nangyari yun, ano ang mararamdaman mo? Sa tingin mo, what symptoms will you feel? Siguro po parang nahihirapan ng umihi kasi Yes, parang number one, difficulty of urination, parang irritated ka. Ang tingin mo. Hirap, parang Hindi po kami nakapag-review kasi sa exam. May oral Sumagot recipe. Etheline mo na ba? Kisilin po muna. Ano po, sumasakit po yung yung pantog, ganun. Yes, pantog at balakang, no? Bakit pantog? Kasi malapit siya sa pantog, okay? Pwede rin bang Ikaw na may susunod. blood? Pwede rin bang may blood sa uwi? Yes. Okay. Alam mo, Pasok! I'm very happy kasi when we talk about it in the basic form, alam nyo na, tingnan mo how you answer. Yes, It's all indicated. It doesn't have to be tama o mali, but pumupunto kayo, di ba? So, pwede magkadugo, it's truth. Kung may infection ka na very severe, you can have blood because of the irritation. Ikaw na. Ano naman, Doc, kapag may uncomfortable feeling? Yes, discomfort. So the discomfort will come even sa puwetan mo, sa anal area. Yes. Talaga po. Yung meron tayong mamaya pag-aano natin ng classification ng prostatitis. You have your pelvic pain syndrome. Alam mo, pelvic pain, nakaupo kang ganyan, mamaya uupo kang nakaganyan. Yes, Uupo masakit. kang ganyan. Alam mo, ano tawag yun? Hindi ka mapakali. mapakali. Yan. That is the pain that is emanated from prostatitis that is very severe na hindi na-treat. Okay? So, ano ang cause niyan? Okay. Plain and simple bacteria. STI can cause that. Alam niyo, STI, sexually transmitted infection. Before, alam niyo, sexually transmitted disease. Ha? Ngayon, pag pumunta kayo sa doktor mo, pag sinabing STI, sasabi mo kala ninyo, eskwelahan. Hindi. So, that's infection. They are the same. STD is just the old term. No, alam mo naman, bago-bago ang science. Dinidito ka, pero pare-pareho lang. So, ito yung mga gonorrhea, chlamydia, nanangokokal, you can have that. This is just to unbehaved behaviors, di ba? But we look at it more of the bacteria, no? Bacteria. Ano mga bacteria na very common? You have your excessive production of your E. coli. Alam niyo, E. coli is meron tayong E. coli, di ba? Ang sabi natin, pag ang E. coli dumami ng more than 10,000, aatake na siya. Ha? Tandaan nyo, more than 10,000, pag mga 2 ganun, meron pa rin, minsan Okay asymptomatic ka. Yeah. Yung mga sinasabi niyo na, wala nang ko nararamdaman, Dok. Bakit may lumalabas na figure sa urinalysis ko? Huwag mo sisihin urinalysis. That's a figure that is seen by the microscope. But the thing is, you are starting to have infection. Diba? I think I mentioned the word colonization before. Dumadami sila, nagre-recruit. Oo. Pag dumami na, more than 10,000, yan na, maging virulent na siya. Another word that you have to remember, ibig sabihin, aatake na sila. Diba? Yun ang aakyat na sila. Okay. So you have E. coli, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, ang dami. You don't have to memorize. Pero lahat yan, pwede yan umakyat. So when they start attacking your prostate, so what will happen to the prostate? Yung mga simptomas na sinabi mo. Okay? Worst comes to worst, yung eliminate nilang waste or mga nila, when yung mga destruction nila sa cells, magiging nana yan. Hala. Pus. Oo. 'Di ba? Excuse tayo sa mga nagbe-breakfast. So alam niyo na yung pus, nana. How it looks like, 'di ba? Yellowish, foul, yung foul smelling, 'di ba? So ano ba mangyayari? Kagaya na nakikita natin sa monitor na ninilaw, 'di ba? Mamamaga, yung prostate mo magbabulge, 'di ba? So you can have additional symptom, fever, pain. Sabi nga ni Ayan, yung irritable yung pag-upo mo, di ka pupunta ka sa doktor mo, parang maglakad ka, parang ika-ika. Kahit paglakad po naapektuhan. Yung paglakad mo, hindi diretso yung paa mo, parang nakabuka ka. Alam mo, because it's painful. Alam mo, parang, May something. parang gano'n, parang di mo alam kung saan ka, okay. Because of that,